Naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation. Noon hanggang ngayon, 73 taon sa dagupan. 89.3 DWIZ. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Todo Balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Isang napakagandang umaga ang ating pagbati. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Magandang umaga po sa inyo lahat. Araw po ngayon na Lunes at ngayon April 20, 2026. At oras na po natin programang Todo Balita at Komentaryo. As usual, sala po na sa oras hatid namin sa inyo mga balita sa ating bansa sa ibahing dagat. Ganyan din po pagtalakay po natin sa ating mga lokal na balita. Kami po yung matagapagbalita ko po si Susan Valdez Siadaw. Kasama natin si Karon Liway Iparagire. Dumako na tayo sa ating mga headlines, sa ating balitang pambansa. Ombudsman, pinakyawang salin ng mga kongresista. Todo Balita. Boying Rimulya may pasabog sa Kamara. Todo Balita. Saldico binahan ng abogado sa Czech Republic. Todo Balita. Sa ating balita sa ibang dagat, Trump o pagsasara sa Strait of Hormuz, blackmail ng Iran ayon kay Trump. Todo Balita. Sa ating mga lokal na balita, employees physical and medical check-up at blood donation drive ng pamahalang palalawigan isinagawa. Todo Balita. Tawiran, inilunsad. Todo Balita. At ngayon, sa detalye ng ating mga balita, kinuha na ng Office of the Ombudsman ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng lahat ng miyembro ng Kamara de Representantes. Sinabi ng Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na hindi lang ang SALN ng 26 na contractor ang kinuha ng kanilang tanggapan kundi ang lahat ng miyembro ng Kamara. Pinakuha ko na lahat ng members of Congress. Sabi ko, lahatin nyo na, paglalahad ni Rimulya sa isang radio interview nito. Upang maiwasan naman ang power tripping, binili na ni Rimulya ang mga opisyal ng Office of the Ombudsman ay padaan sa kanya ang lahat na request sa SALN. Para walang power play sa ilalim, dapat yan talaga institutional tsaka professional. Hindi pwedeng mag-power trip at tuwiran pa nito. Tinukura ni Camarines Sur Representative Migs Villafuerte ang panukala na suspindihin ang 2 buwan ng pangungulekta ng value-added tax sa produktong petrolyo upang makatulong na hindi malaglag sa kahirapan. Ang may 1.34 million hanggang 3.5 million na halos purdoy na Pilipino. Ayon kay Villafuerte, ang panukala ni Marikina City Representative Miro Kimbo ang nangunguna sa 13 Committee Legislative Energy Action and Development o LEAD Council ay makakatulong upang ibsan ang paghihirap ng mga ordinaryong pamilya mula sa mataas na presyo ng produktong petrolyo dulot ng tensyon sa Middle East. Kung ang presyo ay akyat sa $125 kada bariles, ayon sa PIDS, ang maaring mahulog sa kahirapan upang kung walang gagawin ng gobyerno ay aabot sa 2.35 million. Akyat naman ng 3.5 million kung ang presyo ay aabot sa $145 kada bariles. Kinastigo ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya ang Food and Drug Administration dahil sa manoy panggigipit sa mga micro, small and medium enterprises. Ayon kay Rimulya, may nagreklamo sa kanyang tanggapan hinggil sa modus umano ng FDA na ipitin ang application ng MSME at tila naghihintay umano ng padulas mula sa aplikante. Binanggit ni Rimulya ang pinasisilip na niya reklamong ito dahil hindi katanggap-tanggap
ang ginawa ng FDA sa aplikante. Wala pang pahayag ang FDA hinggil sa natanggap na reklamo ng Ombudsman. Ibinunyag din ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya na may malaking issue silang pasasabugin sa loob ng 3 araw, lalo na sa pagharap niya sa Kamara de Representantes. Hindi binanggit ni Rimulya kung ano ito, pero isa rito ay ang pagharap niya sa House Committee on Justice sa Miyerkules, Abril 22. Kaugnay nito, binanggit naman ni Rimulya na masusi ng inimbestigahan ng Office of Ombudsman sa panguna ni Deputy Ombudsman Dante Vargas ang pagkakasangkot ni Assistant Special Prosecutor Ryan Kilala sa amunay korupsyon. Matatanda na dinawit ni Ramil Madriaga si Kilala at si dating Ombudsman Samuel Martires na nabigyan umano niya ng tig-isang bag ng pera noong 2022. Nauna na sinabi ng Assistant Ombudsman na Miko Clavano na inisyo nila ng show cause order si Kilala matapos ang revelasyon ni Madriaga sa Justice Panel. Ibinunyag ng Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya na nagliparan patungong Prague, Czech Republic o Prague, Czech Republic ang mga abogado ni dating Ako Bicol Party List Representative Saldico matapos itong mahuli ng mga otoridad doon dahil sa kawalan ng travel document. Sa kabila ng pagbaha ng mga abogado ni Ko, tiniyak naman ni Rimulya na may papareport ito pabalik sa Pilipinas sa lalong madaling panahon. Si Ko ay nahuli ng mga otoridad ng tangkain nitong pumasok sa Germany habang nasa border ng Czech Republic ayon sa naunang nireport ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Samantala, hiniling naman ni Senador Sherwin Gatchalian kay Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson na ipagpatuloy ang investigasyon sa flood control scandal sa pamamagitan ng pagpatawag kay Ko oras na makabalik ito sa Pilipinas. Sa iba pa nating mga balita, sinabi ni Senator Francis Chis Escudero na ang tulong sa gasolina na pinaabot sa mga tricycle at jeepney drivers sa iba't ibang bahagi ng bansa ay dapat ding sumaklaw sa malilit na magsasaka at mangingisda na pare-parehong nabibigatan sa pagtaas ng presyo ng gasolina at mahalaga sa pagpapanatili ng supply ng pagkain sa bansa. Inihayag nito ni Escudero matapos maglabas ng statement ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kung saan kinumpirma nito na halos kalahati ng mga mangingisda sa Luzon ay tumigil na sa paglaot sa dagat dahil sa sobrang taas ng gasolina. Sana'y mabigyan daw ng karagdagang tulong ang ating mga magsasaka at mangingisda bukod sa nailaan na ng pamahalaan para sa kanila sapagkat hindi naman talaga sapat ang subsidiyang binibigay ayon pa sa veteranong mambabatas. Hindi sila dapat maiwan sa anumang ayuda ng pamahalaan, dagdag pa niya. Sa layunin ito, sinabi ni Escudero na dapat gawin ng pambansa at lokal na pamahalaan ang lahat ng pagsisikap upang matiyak na ang komunidad o mga komunidad ng mangingisda sa iba't ibang bahagi ng bansa ay makakatanggap ng tulong sa lalong madaling panahon. Binanggit niya na ilang lokalidad na ang naglunsad ng tulong sa gasolina sa mapektadong sektor sa Eastern Visayas. Mahigit na 900 municipal fisher folk sa Biliran Province ang nakatanggap kamakailan ng 3,000 fuel discount cards sa ilalim ng fuel discount program ng BIFAR para sa mga magsasaka at mangingisda. Sa Tacloban City, nagsimula na rin tumanggap ng tulong sa gasolina ang mga transport group dahil sa tumataas na gastos ang mga operasyon. Si Samang Industriya ng Agrikultura o SINAG Executive Director Jason Kainglit ay napaulat din na nagbigay ng 50% sa mga fisher folk sa Cavite, Bataan, Zambales at Pangasinan dahil natigil naman ito sa pagpunta sa paglaot sa dagat dahil sa tumataang presyo ng gasolina.
Dumako naman tayo sa ating mga balita lokal, ay balita sa ibang dagat. Ipinahayag ni United States President Donald Trump na may namamagitang magandang pag-uusap sa pagitan ng Amerika at Iran, pero binatikos ang tinawag niyang blackmail kaugnay ng muling pagsasara ng Strait of Hormuz. Kinumpirma rin ni Iranian Chief Negotiator Mohammad Bakr Kalibaf na may bahagyang pag-usad sa negosasyon ng US at Iran hinggil sa nuclear program, pero malaki pa rin ang distansya sa issue ng Strait of Hormuz at nuclear weapon. Nagpapatuloy ang tensyon matapos muling limitahan ng Iran ang daanan sa Strait of Hormuz, isang mahalagang shipping route na dinaraanan ng malaking bahagi ng pandaigdigang supply ng langis. Binatikos ng Tehran ang US blockade sa mga pantalan nito habang nagbabala si Trump na maaring ipagpatuloy ang military action kung walang pangmatagalang kasunduan bago matapos ang ceasefire. Sa ating balita lokal, isinagawa ang employees physical and medical check-up at blood donation drive sa panguna ng Health Wellness Club bilang bahagi ng patuloy na pagpapalakas ng serbisyong pangkalusugan ng pamalang palalawigan sa pamumuno ni Governor Ramon Gico III. Layunin ng aktibidad na matiyak ang maayos na kalagayan ng kalusugan ng mga empleyado kasabay ng paglalaan ng sapat na supply ng dugo para sa mga pasyenteng nangangailangan. Pinagtitibay nito ang advokasya ng pamalaan na ilapit ang dekalidad na serbisyong pangkalusugan hindi lamang sa mamamayan kundi pati sa mga kawani ng lalawigan. Nagsimula na ang tawiran, pamanang kaalaman para sa magandang kinabukasan learning sessions sa Pangasinan North, Lingayen bilang tugon sa pangangailangan ng mga out-of-school youth na muling mabigyan ng pagkakataong matuto. Sa pangunguna ni First Lady Spouses League of Pangasinan na pinamumuno ni First Lady Maan Tuason Gico, katuwang ang pamalang palalawigan, binibigyan tuon ng programa ang pagpapalakas ng basic reading at writing skills ng mga kalahok. Ang kay Ginang Gico sa bawat aral na kanilang natututunan, kasabay nito ang pag-usbong ng pag-asa na kaya pa nilang abutin ang kanilang mga pangarap. Inilunsad din ang tawiran pamanang kaalaman para sa magandang kinabukasan book donation drive at panawagan sa publiko na mag-donate ng mga libro, maaari nilang dalhin sa mga drop-off locations sa Pangasinan Polytechnic College, Pangasinan Provincial Library, Pangasinan o Provincial Social Welfare and Development Office, CB Mall, Urdaneta City. Ang mga idodonate na libro ay papamahagi sa mga donated rolling libraries sa mga pediatric wards, 14 na provincial hospital. Sa siyudad ng Alaminos, naka-schedule na ang pagbabahay-bahay sa pagbabakuna sa mga barangay. Sila nang magpo-post ng schedule, magpo-post sila ng schedule linggo-linggo kaya hinihiling sa mga taga-Alaminos na manatili pang sumabaybay sa kanilang Facebook page para sa update ng susunod na schedule. Ang mga requirements, at least 3 buwan, ang mga alaga ay nasa edad 3 buwan pataas. Walang history ng no history of biting incident for at least 2 weeks at kailangan ng mga pets ay malusog at free from any communicable diseases. Ang mga alaga ay malusog at walang sakit. Sa ating balita sports, pwede o hindi sa baka ni Alexandra Alex Yala ang 6th Pharma Ladies Open sa May 11 to 16 sa Pharma City, Italy bilang bahagi ng kanyang patuloy na paghanda sa 125th French Open 2026 sa May 24 to June 7 sa Roland Garros Stadium sa Paris, France.
Sasalang ang 20 anyos na 5'9" na Pinay netters sa Globe Ambassador sa Pharma Women's Tennis Association. 125 kung maaga siya mapapa-exit lang sa 83rd Italian Open sa Foro Italico, Rome sa May 5 hanggang 17. Tutok ang Philippine tennis star para sa ikalawang WTA Grand Slam France ngayon taon makaraan ng 11 o 114th Australian Open sa Melbourne noong Pebrero. Pero bago ang Italian Open, focus muna si Yala na makabalik sa 17th na Mutua Madrid Open sa Parc Manzanares sa Spain, April 21 to May 3. Pagka-exit sa 48 Porsche Tennis sa Grand Prix sa Germany noong April 13 to 19 main draw first round. Sa mga kabuuan ng ating newscast, sa ating todo balita at komentaryo nyo po, tagapagbalita ako po si Susan Valdez Yadaw. Kantabay natin si Ka Richard Ulanday. Oras po natin, ganap ng 5:24. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite resto bar in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo, Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. Mula sa pamahalaang panlungsod ng San Carlos, Pangasinan, abangan dito sa DWIC 89.3 FM Dagupan ang mga balita, kaganapan sa lungsod. Ibabahagi rin ang mga events kaugnay sa Mango Bamboo Festival na gaganapin sa buwan ng Abril. San Carlos, maayos. Liway Manantan At Susan Yadaw. sa Todo Balita. Oras po natin ganap ng 5:26. Welcome po sa ikalawang bahagi na ating programang Todo Balita at Komentaryo. Siyempre, kami po yung matagapagbalita ko po, Susan Valdez Yadaw. Ako naman si Liway Manantan Iparagire. So, Lunes na po ngayong araw. Ang bilis na araw 20. Next week, ilang days na lang. Next week, ano na? 2, 4, 6, mag-e-end 8, na ang 10. buwan. Oo, bilis Tapos talaga. pasok na ang buwan ng Mayo. Ang bilis at parang maganda yung panahon ngayon. Parang hindi ganon kainit ang panahon. Medyo malamig Ewan ko. Medyo malamig. Sa Baguio City, at least sa late afternoon hanggang early morning at least, yun yung naramdaman ko. Malamig pa rin kasi yung kalagitnaan ng araw wala ako doon. Pero ramdam pa rin yung lamig. At saka, yun nga, ramdam din yung hindi gaanong traffic. At yung nakausap kong taxi driver, ramdam na ramdam din nila yung epekto ng pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero hopefully bababa ulit itong linggong ito. May ulat nitong nakaraan na meron na namang pagbaba bukas kasi usually Tuesday, di ba? Medyo malaki din. Parang kapareho din yata nung last week na 20 pesos
ang 20 more than 20 sa kerosene, tapos sa gasolina, syempre, mababa din. Kung Pero- gaano yung pagtaas na maliit din pagbababa. Pero ang bad news nun, Hindi pa ay si nakasiguro. Iran talaga ayaw pang bumigay. So hindi pa kumbaga, True. in-announce na, mag-uusap na si Pakistan. Si Pakistan ang magiging daan para kausapin si Iran. Pero after nung paglipas ng Tuesday, bug down na. Tapos ngayon, sasara na naman niya. So, kumbaga, na-underestimate nila hanggang ngayon ang si Iran. Kaso nagbablapan sila ng US di ba? Sabi rin ng US hindi wala siyang padadaanin sa mga sasakyang pandagat din na mula sa Iran. Ayan, bahala na sila diyan. Pero yun nga, bahala na sila diyan, pero apektado po tayo sa ayaw natin at sa gusto. Yan, sila'y naglalaban pero apektado ang buong mundo sa Tama. dito sa nagaganap na bakbakan o giyera po diyan sa Middle East. So kaya magagawa lang natin wala tayong magagawa kundi nga yung mga panukala na pagtitipid. Lahat ng pagtitipid ay kinakailangan gawin. Lahat ng sektor Oo. ay kinakailangan makisama. Yung yung sabi nga ng taxi driver, kumpara doon sa ibang mga jeepneys doon, na meron nagte-terminal sila, at least sila bago sila lumarga, puno. Pero Oo. kami, parang sa downtown, ikot ng ikot. Oo. Hindi katulad ng tama nga, yung mga nasa terminal, katulad nga ng mga bus na malalaki. Yung mga buses na malalaki katulad ng Victory Liner ngayon, na dati every 15 minutes lumalarga na, pero ngayon loading factor ang tawag nila doon. Kailangan puno muna bago sila umalis. Kasi nga naman, luging-luging nga naman kapag walang pasahero. Parang ako, kuminsan, kapag nagbibiyahe ako, yan, parang sarili ko yung buong bus na 60-seater, ako lang ang pasahero, lalarga na. Although magkakapasahero siya sa kalsada, pipick up siya ng ilan-ilan, pero yun nga, malaking lugi yon. Kaya kung gagawin pa rin nila yon, talagang malaking lugi. Mas lalong malaking lugi. Kaya ngayon, nagbawas na sila ng mga biyahe, nagbawas sila ng biyahe, nagbawas din ng tawag nito, ng aircon, at yun nga, kailangan loading factor. Kailangan puno muna bago sila lumarga. Mhm. Diyan, parang sa downtown din natin, at saka ibang mga rota. Wawa sila kasi ikot sila ng ikot. Baka sakaling makapick up sila ng mga ng pasaheros. Oo, dinalaw ka agad ni Kate. Dito sa kabilang side. Okay, Lunes po ngayon. Parang bigla kasi uminit ka Randy. Ka Richard. Kaya biglang nagparamdam yung Kati-kati. yung kati-kate. Ayan. Biglang umalinsangan. Parang nasa 32 degrees. Ano na tayo? Bigla akong kailangan kong mamaypay. Ayan, buksan na lang natin muna Okay, araw po ngayon na Lunes, so regular session. Tsaka Monday flag racing. At yung basta Lunes, parang pag yung Lunes kasi parang start lagi ng umaga, energize lahat ng mga lahat ng mga empleyado, parang yung first day ng pasukan, di ba? Excited ka. Tapos second day, nababawasan na ng konti. Miyerkules, Huwebes, sinatamad ka na. Biyernes, absent ka na. Ganun kadali. Okay, yung schedule nga po ng binanggit natin kanina, mass anti-rabies vaccination sa siyudad ng Alaminos. Ngayong araw, sa San Roque, April 21, bukas, Pandan. Sa Miyerkules naman, sa Santa Maria, at April 23, Mona. At April 24, sa Polo. Pero talagang bakit nauso ngayon talaga itong Nauso talaga dati, may alaga kang hayop, aso. Yan. Tapos kapag merong breed, May breed, lahi. may lahi. Iilan lang na may alaga. Ngayon lahat na. Halos lahat na. Talagang pinagkakagastosan yung mga alagang hayop. Mas mahal yung kanilang gupit. Mas mahal ang pa-check up ng alagang aso o kaya pusa. Pero unfair ang mga Pinoy talaga, no?
Yung askal, ano? Yung askal nasa labas. Nakatali pa. Yung may lahi nasa loob ng bahay. Katabi mo pa matulog. Meron pa siyang bed. Meron pa siyang, ano pa ba? Tsaka masarap. Meron siyang water bed kasi mainit. Tsaka masarap yung pagkain niya. Ganun eh. Tsaka meron siyang special na pupu area. Kaya napaka unfair. Pati nga pusa eh, di ba? Dati yung pusa, andyan lang pakalat-kalat. At saka pinapalo pag pumunta sa table. O kaya kung merong, yung isa may breed, yung isa pag-alagala na pusa. Malalayasin mo yun. O kaya pag nakapasok sa bahay, nagbabaka sakaling may naiwan na pagkain yung alagang aso kaya pusa. Babatuhin mo. Sabi ko, ba't kaya, unfair naman, napaka-unfair natin, ano, parang ganun eh. Dapat yun yung alaga mo eh, kasi kababayan, no? Pero kung may mga alaga kayong mga aso tsaka pusa, lalo na yung mga aso, yung mga may breed, usually yung mga huwag yung dadalhin sa labas. Lalo na yung, may nakikita ako kasi kahit ang init-init, andun sila sa labas. O nakikipagkwentuhan yung may dala. Andun lang yung ang init, huwag niyong hayaang andyan sa labas. Kapag may breed. Mas mabilis silang ma-high blood. Ano yan? Nasa ano lang yan? Nasa, kumbaga Komportableng lugar. hindi, nasasanayan lang yan. Kapag kung ano yung nakasanayan niya, yun. O, Pero kung sanay siya sa loob, huwag niyong ipirmi sa labas. kapag kasanay yun sa mainit, yung mga hindi ko talaga inaalagaan, fair lang ang treatment sa kanila. Kasi kahit na yung askal naman, kapag kasanay sa loob yan, mula bata Hindi, hanggang pag si askal, talaga maghahanap yan ng sisilungan niya. Pero yung kaya nga, ibig ko nga sabihin, kahit na si askal, pareho din lang yung rin lang nila. Ganon din lang yung mga aso, pare-pareho lang. Kataon nga lang na imported, maganda yung itsura, balahibo nung isa. Si askal naman, parang tayo mga Pinoy, mga pango, ganon. Yung itsura natin, ang tingin natin sa askal, hindi maganda. Pero maganda rin sila kapag talaga maalagaan sila. Pero yung punto ko doon, kapag yun nga, yung alaga, yung aso mo nasa loob lang, huwag mong, kahit naman tayo, huwag kayong pipirmi sa labas, lalo na yung mga aso, meron yung pinalalakad nila init ng semento. Tapos mamaya nagkasakit, magngangawa kayo. Yun nga, magkano ang check-up? 800 ka agad yata ang check-up pag alagang aso tsaka pusa. Kung kayo ang check-up nyo, yung tao, 350. Libre pa nga kuminsan. Libre Pero pa ito kuminsan. meron pong libre itong magbabahay-bahay para sa pagbabakuna sa mga barangay, ang City Vet ng Alaminos. Ang requirements, at least 3 months old ang mga alaga ay nasa edad 3 buwan na pataas. Walang insidente ng pagkagat sa loob ng hindi bababa sa 2 linggo. At kailangan yung mga alaga ay malusog at walang sakit. Nako, yun yung babakunahan. Kasi kahit na tao, kapag babakunahan, kailangan hindi ka sinisipon, kailangan wala kang nararamdaman, wala kang sakit, wala kang lagnat. Kasi ganun din po sa aso. Ayan. Pero pag meron pong ganyan na mga libreng bakuna para sa mga alagang aso tsaka pusa, take advantage. Kung sasakay pa kayo ng tricycle, okay lang kasi yun nga sabi ko nga sa inyo, magkano yung pa-check up lang sa vet, napakamahal na, lalo na kung magpapabakuna ng alagang hayop sa vet. Kaya ano man yung gastos nyo, maliit lang yun kumpara sa kung pupunta kayo sa private, lalo na kung magkasakit ang inyong alaga. Good morning sa mga, eto yung meron na silang grupo dun sa Lingayen, Roller Skaters Club of Lingayen. Ayan, good morning sina Ka-Aaron Jess, sina Corlito Ignacio Jr. at yung mga grupo nila. Sabi ko pa, interviewin ko kayo. Sabi niya, wala pa naman silang formal na grupo talaga na kumbaga nagkakaayaan lang. Tapos may coach, may marunong, siya naman nagtuturo. Alam mo kung saan sila nagro-roller skates? Doon sa Capitol Plaza, doon sa likod. Di ba napakaluwang na noon, magkabila, tapos na yung bahagi ng kalsada sa magkabilang side ng reflecting pool. Ang luwang noon, so doon sila nag-skates, Roller Skaters Club of Lingayen,
lalo na late afternoon o kaya early evening, hindi na mainit. At saka wala nang masyadong taong galing sa opisina o namamasyal, mga locals na lang. So meron silang roller skaters club. Pwede kayong mag-join dyan kung gusto nyo. Lalo na kung matagal na kayong marunong o kaya gusto nyong matuto, basta meron kayong roller skates, ayan, join them dyan sa may Capitol Plaza. Capitol Plaza ba? Tawag nila dun sa likod. Capitol Beach Park. Mhm. Iba pa yung yung roller skate park. Ganun din ba yun nandito sa sa Tundaligan? Yan naman, yan, skateboard. Pero parang Board yan, skateboard na yung roller skate, ito yung nakasapatos sa'yo. Eto parang walang gumagamit. Dati, sa sa Baguio City, nung Camp John Hay pa siya, na military base, meron isang facility doon for skaters. Ito naman yung yung gulong niya. Yung apat na side. Ito naman yung roller skate na Nasa gitna. yung nasa gitna lang. Balancing talaga, no? Oo, balancing talaga. Dati meron din sa Burnham Park. Pero ito ngayon, ito sa mga sarili nila yung roller skates nila. Kasi balita natin merong nagkomento na parang mali yung pagkakagawa Kaya hindi pa siya ginagamit ngayon. Pero ang sabi nakasara. naman, kasi bawal sila dun sa area mismo ng reflecting pool. Kasi para sa naglalakad yun para sa mga namamasyal. Doon sila sa may bahagi ng bagong gawa na kalsada. Then sinasabi kong sarado yun dun sa dun sa may Tundaligan, hindi pa siya Hindi pa siya functioning. Wala pa ako nakitang inauguration noon. Pero yun para sa mga Pero parang wala namang mahilig masyado. Maraming mga bata na kung saan-saan. Dito, marami yung talagang merong mga board na gamit. Pero pag pinasinayaan nun, dadayuhin yun ng mga gustong makapaglaro sa ganung area. Kasi challenging yun yung course na ginawa nila. Pero dapat merong doon. Merong standby doon na med. Yun ang magiging dyan. Oo, although magagaling yung mga bata, pero kailangan pa rin, lalo na kung pag competition, matik yan. Meron Saka silang yung mga first lalo aid. na yung mga kasi, yun siyempre yung iba magsisimula pa lang, magpa-practice pa lang. Kailangan din yun. Dahil may nagsabi kasi mali yung ewan ko kasi di ko naman kabisado yung larong yun. Yung mga eksperto, meron daw, sabi niya na, disgrasya ka, yung pagkaka-describe. Mukhang medyo mali. Kaya tas yun Tsaka para siyang masikip. Kasi ang dami niyang courses Hindi ko pa nakita yung loob, pero kung titignan mo kasi meron siyang elevated area dun sa mga gilid, sa mga sides. Pero tignan natin later on kung pag natapos na yon. Samantala, mula naman sa Central Pangasinan Electric Cooperative o yung mga consumer members, magkakaroon ng Annual General Consumers AGMA. General Assembly sa last Saturday of May. Ayan, mamaya pupunta dito sa ating station si Ma'am Risa dun sa program ni Kaaron Orly para naman explika kung ano itong AGMA. Yan po yung acronym, annual. At saka taon-taon ang lalaki ng kanilang mga paraffle para sa kanilang mga consumer members dun sa mga dadalo. Nakakatuwa yung yung ganyan na kapag yung General Assembly ng mga ng mga cooperative. Yung pala may mga paraffle, may rin pala, may mga allowance. May mga per dime din pala sila. Doon sa ibang cooperatives. Yung mga malalaking kooperatiba na. Katulad nga nung nakimembro tayo sa La Union Purpose Cooperative sa La Union. Okay, mga kaibigan, bilis-bilis po na oras natin. Ganap na po alas 5:42. Babalik po tayo pagkatapos po lamang na ilang paalala. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Mabilis na sinimula ng konstruksyon ng Pangasinan Bangus Breeding and Hatchery sa Barangay Arnedo, Bulinaw matapos ang groundbreaking ceremony na pinangunahan ni Governor Ramon Gico III. Ayon kay Governor Gico, ang proyekto ay bahagi ng partnership sa pagitan ng pamahalang palalawigan ng Pangasinan at ng Department of Agriculture sa ilalim ng Philippine Rural Development Project Scale Up. Layunin ng proyekto na makapag-produce ng humigit kumulang 100.8 milyong bangus fry at 48 milyong bangus larvae kada taon. Kabilang sa mga pasilidad ni tatayo ang 7 broodstock tanks, 120 larvae rearing tanks, 24 rotifer tanks, pati na rin ang administrative at laboratory buildings at staff quarters. Tinatayang 17 bayan sa lalawigan ng direkta makikinabang sa proyekto na may kabuang 39,399 na mangingisda at 63 bangus nursery operators. Inaasahan ding makakatulong ito hindi lamang sa Pangasinan kundi sa buong bansa, lalo na sa gitna ng kakulangan ng supply ng bangus fry at fingerlings. Abangan ang susunod na balita mula sa pamahalang palalawigan ng Pangasinan. Susan Yadaw, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite resto bar in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club, Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. Hindi umuurong sa pagtulong, kawang gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong. PCSO, PCSO. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawan nga aglutluto ako, tada karinderyak. Mariknak agpipikal. Ti imak iso nga nangagak ti radyo, dati agas nga pau di arko. Pinadas ko. Mayat ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko. Awan ti epekto na. Dato'y pau di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikil ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno may katmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Kaya sabay natin paghandaan ang kinabukasan. Sa Fortune Life, maaasahan mo tapat ako sa aking pangako. Para sa compulsory insurance coverage for agency-hired migrant workers, Fortune Life Insurance. Securing your tomorrow today. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. DWIZ Liway Manantan at Susan Yadaw sa Todo Balita.
Okay mga kaibigan, oras na po natin, alas 5:47 ng umaga. Dito pa rin po sa Todo Balita. Ibahagi lang po natin yung mga advisories mula sa lokal na pamahalaan ng Manawag kaugnay sa napakalaking event. Itong week na to, sa ano na po yun, 22 Wednesday. Ito yung Centennial Canonical Coronation ng Our Lady of the Rosary of Manawag. Kagaya po ng sinabi ni Mayor Dr. Ming Rosario nung amin pong na-interview, nag-umpisa na po yung temporary truck ban. Yan po ay nag-umpisa noong April 19 at tatagal hanggang 26, hanggang pagkatapos ng kanilang fiesta. So dalawang big events, yung magkasunod, yung Canonical Coronation ng Our Lady of Manawag sa 22 at pagkatapos niya yung kanilang fiesta. Although yung sabi ni Mayor Ming, parang isa na lang yata yung natira. Yung Thanksgiving o iilan na lang yung natira dun sa mga schedule nila ng fiesta. So ang sabi po dito, yung truck ban nga, ulitin ko, April 19 hanggang 26, base ito sa Executive Order number 41 Series of 2026 para sa mga dumadaan palagi, lalo na yung mga malalaki, yung kanilang mga sasakyan, kasama na dyan yung truck. I-follow nyo yung kanilang Facebook page na Municipality of Manawag, yung kanilang FB page. May mga QR codes doon na pwede nyong i-scan para malaman kung iba't ibang klase ito. Rota para sa mga a-attend ng Canonical Coronation, so ibang QR code. Merong QR code para sa alternative route for non-attendees, non-pilgrims. Meron ding QR code para sa mga designated parking areas para sa mga attendees. May QR code para sa tricycle route. So, kumpleto na po yun. So, i-scan lang po yun. At saka, andun din yung mga mapa ng mga alternate routes. So, kumpletong-kumpleto yung papuntang Poso Rubio. Bakit ba nauso yung QR code na yan? Paano yung mga tricycle driver na yung mga kabataan kaya nila, yung mga tricycle driver na kaedad natin. paano kaya kukunan to? Lalo na kung yung kung yung cellphone mo, itong aking tablet, hindi siya maka-scan ng QR code, itong malaki. Luma na to ang luma that was 3-4 years ago, pero yung mabago. Pero yung naman, kung wala kayong QR code, hindi nyo alam kung paano kumuha ng QR code, may mapa dun sa kanilang Facebook page ng mga alternate routes. So may QR code na, meron pang yung mapa, pwede nyong picturean. Kasi doon sa QR code, lalabas yata mapa lalabas din doon. Kung hindi mo alam, i-manipulate yung cellphone mo para makuha mo yung QR code. Andito po, picturean nyo po ito. Kaya nga ako, pag may QR code kayo, yan, sige, hanapin mo. Bigyan mo yung cellphone. Ikaw na lang. Bahala siya maghanap doon. So, yun po may mga doon. So, ang hahanapin nyo sa Facebook ay ang pangalan ng kanilang account, Municipality of Manawag. So, kompleto na po doon sa lahat ng klase. Pero yung truck ban, yung mga dumadaan doon ng mga trucks, yung mga drivers, alam naman na nila yung alternate route. Yeah. Tapos, may truck ban, unauthorized operation of drones, strictly prohibited, umpisa 22 hanggang 25. Yun nga yung doon sa 22, yung kasagsagan ng maraming tao, bawal ang drone. Ang pupwede lang yung mga official. Kagaya ng, syempre, yung information office, meron silang sarili. Dun sa simbahan, meron din silang sarili. At saka pagdating ng early evening, napakaraming drone yon dahil merong drone show. Sa gabi naman, merong drone show. Kaya pahinga muna yung mga drones nila. Pahinga muna yung drones nyo. Tapos, mula pa rin sa LGU Manawag, ipinagbabawal ang sa selebrasyon ng Centennial on that day na mismo magdala ng anumang uri ng baril, matulis na bagay, pagpapalipad ng drone, kung hindi kayo authorized, paggamit ng anumang klase ng laser, pagdadala ng backpacks, pagsusuot ng bull caps, pagdadala ng alak. Yan, at temporary paninigarilyo kayo, vape. Ang sabi nga ni Mayor, ihihilingin nila sa Congress, sa sanggunian na ipasa muna liquor ban muna. Oo. Liquor ban muna sa sa 22. Sa 22 lang. Wala mo nang iinom ng alak o bawal muna magbenta siguro ng alak lahat na yan. At saka ito, yung paggamit ng anumang klase ng laser. Laser lang. Alam niyo kasi yung mga shooters,
mga snipers. Anong laser? Ayun, 'di ba? Meron yung mga laruan na laser. O na nakatutok na gano'n. Yung mga snipers kasi, meron ganyan. May mapapansin, may maliit na ilaw, usually red. Yun yung target nila. Kaya bawal yan kasi para hindi ma-compromise, kumbaga. Safety ang gustong i-implement ng lokal na pamahalaan. Parang kapag kaundas, pagpapasok kayo sa sementeryo. Kung ano yung mga bawal, yun na rin yung bawal. Exactly. Kung ano Kasi yung binabawal doon, yun na mismo. Ba't ka magdadala ng baril? O kaya, bakit ka magdadala ng patalim? Sasabihin, butcher. O kung butcher ka, iwan mo muna kung saan yung pangkatay mo ng tao. Ay, ng ng hayop. Okay, kahapon po, matagumpay na sila gawa yung first day ng releasing ng Scholars Allowances para sa Category B, Second Semester School Year 2025-2026 na may kabuang 3,505 scholars sa Don Leopoldo Season Center. Isa itong mahalagang hakbang na patuloy na pagsuporta ng lungsod sa edukasyon ng mga kabataan. So, panauhing pagdangal si Clares Jade Banogon na nagbahagi ng kanyang makabuluhang kwento ng pagsisikap at matagumpay bilang isang cum laude sa kursong BA Communications, Major in Broadcast Communication. Naghatid din ng mensahe ng suporta si City Councilor Attorney Walter Macaiba bilang kinatawan ni Mayor Art Brian Celeste at City Councilor John Marion Fontelera na muli nagpatibay sa dedikasyon ng lokal na pamahalaan sa kapakanan ng ng mga mag-aaral. Ayan. At tuloy-tuloy pa rin po yung Operation Tuli. Nandun po na lokal na pamahalaan na lungsod sa pamamagitan nga ng City Health Office. So kahapon yung pang-4 na araw. So huling araw na next week. Next April 26. Kasi nga 100 slots lang ang pwede nilang katayin kung kunwari tuliin sa loob ng isang araw. Ayan. Yung mga summer ganap. Operation Tuli plus at marami pang iba. Operation Linis, kailangan tumulong po tayo dyan sa paglilinis. At saka sa San Carlos City, congratulations, tapos na yung kanilang mga big events. Tapos na yung kanilang bambuhan. Ito yung concert. Merong iba't ibang performers at base dun sa mga nakita nating mga post nila, sabi nga ni Mayor Ayoy Resuello at saka ni Sir Jules, ito yung pinakamalaking event at pinakamaraming attendees dun sa sabing bambuhan. Sa bambuhan. At pinakamalaking event nitong itong taon na to? Para naman sa kanilang, para sa taong ito, para sa Mango Bamboo Festival. Okay. Good morning, Oscar Dolormente, kay Orlando Bengson, Ernesto Musada, Nelda Peralta, Jackson Lapus, Randy Manawis, at kay Mary Evelyn Soriano, good morning. Kay Ryan Jane Soriano Reyes, binabati natin siya ng happy birthday. Happy birthday. Kay Julie. Kay Mayor Boying Celeste. Happy birthday. Nakita ko na yung greetings ni Ate Marge. Ay, hindi ba bukas? Ang alam ko 21. Hindi ba 21? Kaya nga, 20 ngayon. Oo. Nakita ko kasi kanina yung post ni Ate Margie. Pero happy birthday, Mayor Boying Celeste ng bayan ng Bulinaw. Ayan. At saka kay Grace Matro at saka kay Nanay Dading. Good morning. At si Cora Aquino at Kuya Marjan sa Barangay Tubang. Good morning din po. Ayan, meron na lamang po tayong 4 na minuto bago mag 6 ng umaga. Ulitin po natin ngayon ay Monday Flag Racing Program. Yung mga pupunta sa Comelec, wala po silang opisina ng Lunes. Wala pa yung 5-day work week nila nag-uumpisa ng Tuesday. Oh. Ay, 4-day. 4-day work week nila, Tuesday to Friday. Kaya, tandaan po yun. Kung meron baka yung iba, antayin ko na lang yung Lunes. Pag Comelec, wala po silang opisina nationwide. Kaya yung mga magpaparehistro, yung transfer, may pagbabago sa kanilang mga pangalan. Like for example, naging Mrs. na siya, yung married name na yung gagamitin. Lahat po yan, po pwede ngayon hanggang Mayo. Hanggang Mayo na lang. For the barangay and SK elections po yan. Tapos sa masusunod na araw, pag malapit na ang deadline, walang day off.
Nagsa-Saturday po sila at saka Saturday, Sunday, diretso. At saka nag-off-site po sila, off-site registration. Saka kahit na holiday, walang. Taka, meron pang pahabol na holiday ngayon na to Sa May 1, yan po yung Labor Day. National holiday. Parang May 1, kaya nga sabi Parang natin, may nakita ko April, long weekend. May nakita Wala ko na, April. wala siyang red April 17 yung nakita. May nakita talaga ako. Sabi ko nga, may pahabol pa. Para masaya. Yan, good morning. Ito yung nakikita ko sa mga showbiz balita, si ang sikat na artistang si Heart Evangelista, asawa ni Senator Chis Escudero. Ang daming nagpapatutuo ng kanyang napakalaking puso. Tapos Kala ko napakalaking dibdib. Malit yung dibdib niya. Oo. Malaking puso kasi parang okay. Ang tahimik niya di ba? Tapos may sarili siyang trabaho. Tapos palagi siyang nasa France sa mga fashion show. Sabi nung isang comedian, si Gay. Yung operation niya para dun sa cancer niya, ang tumulong sa kanya si Heart. Yung sa interview ni Boy Abunda, sabi ni Heart Evangelista, asawa ni Senator Chis Escudero, sabi niya, nagulat siya kasi binanggit ni Gay yung pangalan niya. Yung pala, tahimik siyang tumutulong. Tapos ang dami, ako din, yung ganito, nagbigay siya. Ayan yung mga mga tumutulong, mga asawa ng politicians na they have their own ways of extending help mula sa sarili nilang bulsa. Speaking of asawa ng mga politician, ang First Spouses League of Pangasinan na pinamumunuan po ni First Lady Maan Tuason Gico, sila naman yung nangangasiwa dito sa tawiran o timpamanang kaalaman para sa magandang kinabukasan learning sessions. Ito yung, di ba, maraming may mga inilunsad nila yan sa Umingan. Pero una nating narinig, una niyang inanunsyo yan nung oath-taking ba nung interview natin ni Gov o kaya yung December. At ito nga, nakalatag na. So, ibig sabihin, nung inanunsyo niya, meron na silang mga nakausap kung paano implement yon. Siyempre, kasama dyan ang local government units na unang inilunsad dyan sa Umingan, then Lingayen, mga Taram, at marami pa na naka-schedule. Mga nabanggit na lungga, lalo sa mga Taram, doon yung sinasabi nilang maraming mga may problema nga sa reading, sa pagbasa. Ayan. Na problema hindi lang naman po dito sa Pangasinan, kundi sa buong Pilipinas. Sabi nga ni Ginang Maan Tuason Gico, sila ay nakikinig kung ano man yung mga hinaing o kaya nakikita nilang problema. They try their best, itong First Spouses League, na tugunan in their own way yung makapagbigay tulong. Oo. Kasi sabi nila, mahinang bumasa ang mga magbasa ang mga Pilipino. Pero yung mga Pilipino karamihan pag nasa ibang bansa na, sila yung mga nag-excel. Achievers. Sila yung mga nag-excel academically. Ayan. Pero wala na po tayo sapat na oras. Good morning kay Kuya Benji Tan, kay Mama Ta and Tropa. Magandang umaga. At good morning din sa mga bakasyonista. Sina Matet at saka si Ryan at kanilang mga anak at saka si Hazel. Ayan, mga Navarro family. Navarro family. Okay, so wala na po tayong sapat na oras. Tabayan na po ninyo. Susunod agad. Early in the morning, makasama po ninyo si Karen Oli Navarro, programang Todo Balita at Komentaryo. Kami po niya nakasama sa technical side, si Ka Richard Ulanday. Ako po si Liway Manantani Paragide. Ako naman si Susan Valdez Yadaw. Magandang umaga po sa inyo lahat. Sumainyo ang Todo Balita, Lunes hanggang Sabado, dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Nagbabalik.